ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ang oras, 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita. Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Tropical Depression Neneng, palalakasin pa rin ang habagat. Pero palabas na ng bansa. Balitang Promdi. Face-to-face classes at government work suspendido pa rin sa Metro Manila at 17 lalawigan ngayong Huwebes. Balitang Promdi. Epekto ng El Nino nararanasan na sa Mindanao ayon naman sa Pag-asa. Balitang Promdi. Halaga ng piso, muntik nang sumemplang sa panibagong record low. Balitang Promdi. Shooter sa Ateneo de Zamboanga na radicalized ng online game Roblox. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Balitang Promdi. Pagdaraos ng BARM election sa Setyembre, tuloy na tuloy ayon sa COMELEC. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Dako muna tayo sa kalagayan ng panahon. Asahan pa rin ang mga malalakas na pag-ulan ngayong araw ng Huwebes, August 20 dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Neneng. Ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin ang nakataas pa rin ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Batanes, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Habang nasa orange rainfall warning naman ang Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaugnay nito'y 3 bagyo pa rin ang binabantayan ng ahensya. Huling namataan ang Tropical Depression Neneng sa layong 380 kilometro sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. O nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At pagbugso na 55 kilometro bawat oras.
Habang kumikilos pa rin ang bagyong Neneng sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Inaasahang lalabas na ng PAR ang Tropical Depression Neneng ngayong araw at tuluyang hihina bilang LPA. Gayunman, palalakasin pa rin daw po nito ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, ang Tropical Storm Saudel, nasa layo naman po ito na 2,780 kilometro sa Hilagang Silangan ng Mindanao o nasa labas pa po ng PAR. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras at bugso na 70 kilometro bawat oras. Kumikilos naman ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 16 na kilometro bawat oras. Inaasahan po na papasok sa PAR ang bagyong ito at hihilahin din ang habagat sa mga susunod na araw. Samantala, ang isa pa pong bagyo na binabantayan ng DOST Pag-asa nasa bahagi naman po ng kanluran ng Extreme Northern Luzon. Huli po itong namataan sa layong 1,055 kilometro. Sa kanluran nga po ng Extreme Northern Luzon, taglay naman po ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at 56 na kilometro bawat oras. Kumikilos naman ito o mabagal na kumikilos po ito sa direksyon na Kanluran, Hilagang Kanluran o papalayuho dito po sa ating bansa. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, wala pa rin pong face-to-face classes at naka-work from home setup pa rin ang lahat ng antas ng paaralan at government work sa Metro Manila at 17 iba pang mga probinsya ngayong Huwebes, August 20. Kasunod dito ng utos ng Malacanang, alinsunod pa rin sa Memorandum Circular number 131 na pirmado po ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Bukod sa NCR, sako po ng memorandum ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mananatili naman na operational ang mga ahensya na nagbibigay po ng serbisyong kalusugan. Kasama na po yung mga disaster response. Habang nilinaw naman ng palasyo na patuloy po na sasahod ang mga apektadong contract of service at job order workers alinsunod po sa umiiral na mga patakaran. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa mga pribadong kumpanya ang desisyon kung magsususpende ng trabaho o lilipat din sa alternative mode o work from home setup. Ang panibagong suspension ng face-to-face classes at in-person work ay bunsod pa rin ang habagat na pinalalakas ng Tropical Depression Neneng at 2 bagyo na nasa labas ng bansa. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:14 na po ng umaga. Standby lang kay Romy Gonzales sa pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balita. Tiniyak po ng Department of Agriculture na maghahanap sila ng paraan upang tuluyan na matulungan ang mga magsasaka ng gulay sa Benguet na naapektuhan ng matinding ulan na dulot po ng habagat. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., aabot sa 5,800 kilo ng gulay, kabilang po ang carrots at pechay, ang nasayang at itinapon na lamang sa Tublay at Bugyas sa Benguet. Yan ay dahil sa masamang panahon, mahabang pila at pagsisikip sa mga trading center sa kasagsagan po ng malakas na ulan na naging dahilan po ng pagkabulok ng mga gulay. Bunsod po nito, iniutos na po ng kalihim ng Department of Agriculture sa Cordillera na suriin po ang pinsala at magbigay ng kinakailangan tulong para sa mga magsasaka. Balitang Prompty. Kaugnay po ng balitang yan, standby Romy. Balita tayo sa Cordillera, si Senator Lito Lapid. Hinihikayat nga po ang Department of Agriculture magpatupad daw po ng rescue buy sa mga highland vegetable ng Benguet na tinamaan po ng mababang presyo.
Ibalita mo yan na Rich 41 Romy Gonzales. Pinikayat ni Senator Lito Lapid ang Department of Agriculture na kaagad na magpatupad ng Rescue Buy Scheme para mahadlangan ang produktong agrikultura sa Benguet at iba pang farming areas numantong sa pagkasira sa gitna ng mahinang demand at pagbulusok ng farm gate prices. Nanawagan si Senator Lapid kasunod ng reports na napilitan ng mga magsasaka mula sa Bacon at Bugyas Benguet na itapon ang kanilang hindi nabenta at nasirang repolyo at carrots sa bahagi ng Labe-Lacamen Road. Anya lumala ang sitwasyon dahil sa epekto ng nagdaang bagyo at habagat na nagdulot ng malalakas na ulan, pagkantala ng pagbiyahe na nakadagdag sa pagbaba ng presyo ng gulay. Sinabi niya na pwedeng bilhin ng gobyerno ang produktong gulay para matulungan ang mga magsasaka na makarecover kahit bahagya sa kanilang kapital at production cost na nagastos nila sa pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang tanim. Iminangkahi rin ni Senator Lapid na yung mga gulay na hindi mabenta sa mga regular markets ay gamitin na pagkain ng baboy at iba pang livestock. Kung mabibilian niya ng Department of Agriculture, ang mga gulay ay malaking tulong sa mga magsasaka sa Benguet. Nantala ang pagdadala ng mga produktong gulay sa mga trading centers sa La Trinidad at Tublay dahil sa tuloy-tuloy na ulan na naging sanhi na pagkalubog ng mga pananim, pagguho ng lupa at pagbaha. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Romy. Standby lang, Freddy. Samantala, humingi po ng paumanhin si Quezon City Mayor Joy Belmonte dahil sa huling pagdedeklara po ng suspensyon ng face-to-face classes noong Lunes. Ayon kay Belmonte, mas maagang lumakas po ang ulan kaysa sa inaasahan at tumapat pa ito sa uwian ng mga estudyante sa morning shift. Sinuspindi lamang ang klase sa hapon nang maglabas na ng yellow rainfall warning. Samantala, inamin po ng alkalde, hindi agad na protektahan ang mga estudyante na maagang pumasok at naabutan po ng malakas na ulan at pagbaha. Dahil dito ipinag-utos na po ni Mayor Belmonte ang pagrepaso sa mga patakaran sa suspensyon ng klase upang mas mapabilis ang pagdedesisyon sa pabago-bagong kalagayan ng panahon. Malalakasin din ng lungsod ang alternative learning methods upang hindi tuluyang mawalan ng araw ng pag-aaral o masayang yung mga araw ng pag-aaral ng mga estudyante kapag walang pasok. Balitang Bromby! Samantala, balita naman tayo mula sa DENR. Nagpakalat na nga po ng Estero Rangers at River Warriors sa Department of Environment and Natural Resources para sa clearing operation sa mga daluyan ng tubig sa mga lugar na binabaha. Kasabay nito'y sinabi po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas paigtingin pa ng DENR ang paglilinis at monitoring sa mga ilog, estero, drainage system at coastal areas dahil sa ito po ay bilang tugon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang ipinag-utos po ni PBBM na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng patuloy na malalakas na mga pag-ulan at iba pang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, sa pamamagitan po ng Estero Ranger at River Warriors, mas pinalakas pa ng pamahalaan ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig at wala rin anyang tigil ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng pagbaha at kalamidad. Balitang Bromby! Dumako muna tayo sa mga iba pang balita. Dito naman tayo sa Pangasinan, street-level individual drug suspect arestado sa buy-bust operation ng PNP sa San Jacinto, Pangasinan. Ibalita mo yan RH38, Freddy Fajardo. Nasa kustudiya ngayon ng San Jacinto, Pangasinan Police Station ang isang street-level individual na 38 anyos na solar technician at residente ng Dagupan City matapos itong maaresto sa anti-drug buy-bust operation ng PNP. Sa ulat ni San Jacinto ay si Chief of Police Major Hermie Raimundo nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team pasado alas 11 ng gabi sa Barangay Matayog sa nasabing bayan laban sa suspect. Isang nagkunyaring buyer gamit ang
Mark Money na kabili ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.3 grams na may street drug price na 15,640 pesos at agad siyang inaresto. Nakumpiska rito ang Mark Money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nakapiit sa San Jacinto Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Promdi! Balitang Promdi! Samantala, suportado naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang panukalang magpataw ng multa sa mga nagkakalat at iligal na nagtatapon ng basura sa Metro Manila. Gayunman, sinabi ni Dizon na mas mabigat ang pananagutan ng pamahalaan sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig at drainage system, gayon din ang pagtugon sa problema sa pagbaha. Ginawa niya ang pahayag matapos na mag-inspeksyon sa Remedios Pumping Station sa Rojas Boulevard sa Maynila. Ayon kay Dizon, kailangan ng disiplina ng publiko. Ngunit dapat din na patuloy na ayusin ng pamahalaan ang matagal ng problema sa flood control infrastructure. Aminado rin ng kalihim, higit 2 dekada ng luma ang mga flood control master plan sa Metro Manila. Balitang Promdi! Nakahanda naman ang Department of Health sa posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon po sa Department of Health, patuloy ang operasyon ng mga ospital at nakahanda rin ng 3.1 milyong capsules ng doxycycline para sa mga nangangailangang ospital at lokal na pamahalaan. Hanggang August 8, tumabot po sa 3,440 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Bagamat mas mababa ito ng 35% kumpara noong nakalipas na taon, nakakapagtala ang DOH ng pagtaas naman ng kaso nitong mga nakalipas na linggo. Muling pinaalalahanan ng ahensya ang publiko huwag lumusong sa baha, lalo na kung may sugat. Agad din na magpatingin kapag nakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo, likod o binti, panginginig at pamumula ng mata. Balitang Promdi! Samantala, balita muna tayo sa Central Luzon. Standby Dani, ilan naman pong pabrika sa Maribeles sa lalawigan ng Bataan kinansela ang overtime dahil sa masamang panahon. Ibalita mo yan na RH37, Dani Kumilang. Ilang pabrika sa Maribeles, Bataan ang nagad sila ng kanilang schedule overtime kagabi bilang pag-iingat ito sa kaligtasan ng mga manggagawa kasunod ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bayan. Ayon sa impormasyong nakalap ng DCRH News, kabilang sa naging konsiderasyon ng mga kumpanya ang posibilidad na patuloy pang tumas ang tubig at lumala ang sitwasyon sa mga susunod na oras. Isinaalang-alang din ang kalagayan ng mga rescue team. Sakaling lumala ang pagbaha, maaring maapektuhan ang mabilis at ligtas na pagresponde sa mga emergency. Dahil dito, pinili ng ilang kumpanya na itigil muna ang overtime kagabi bilang precautionary measure upang hindi mailagay sa panganib ang kanilang mga empleyado. Patuloy namang mahigpit na minomonitor ang lagay ng panahon at antas ng tubig sa iba't ibang lugar sa Maribeles habang nananatiling banta ang patuloy na pag-ulan. Kaligtasan ng mga manggagawa ang pangunahing dahilan, trabaho ay maaring pagpaliban, ngunit buhay ay hindi dapat isugal. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Thank you, Dani Kumilang. Naibalik na ang supply ng kuryente sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan na naapektuhan din ng habagat. Ayon po sa Manila Electric Company o Meralco, na kumpleto na nila noong Martes ang pagsasaayos ng serbisyo para sa huling 2,000 customer sa mga lugar na matinding binaha.
Nakatulong din nila ang maagang paghahanda, regular na inspeksyon at preventive maintenance upang mapabilis ang power restoration. Noong Lunes, halos 10,000 customer ang nawalan po ng kuryente bunsod ng malakas na hangin at ulan. Patuloy naman na binabantayan ng kumpanya ang kalagayan ng panahon dahil sa inaasahan pa rin ng mga pag-ulan ngayong linggo. Balitang Promvi. Samantala, balita muna tayo. Diyan sa Negros Island Region, standby Rex, 1.2 milyong pisong halaga ng umano'y Peking food seasoning. Isinuko po sa lungsod ng Bacolod. Ibalita mo yan, RH46 Rex Cantong. Voluntaryong isinuko ng branch manager ng isang logistic company ang 125 na sako ng Peking Magic Seasoning sa na nagkahalaga ng 1.2 million pesos sa Criminal Investigation and Detection Group dito sa lungsod ng Bacolod mula sa Barangay 26 lungsod ng Bacolod. Ang pag-turnover ng nasabing mga produkto hinggil sa entrapment at buy-bust operation ng CIDG Bacolod noong Agosto 5 nitong taon kung saan dalawang mga suspect ang naresto at nakonpiska ang nasabing mga food seasoning na nagkahalaga ng 470,000 pesos. Ayon kay Police Major Christopher Dulagan, na pinuno ng CIDG Bacolod, na aresto na sa ngayon kung sino o napag-alaman sa ngayon kung sino ang consigne ng food seasoning na mula pa sa Luzon. Napag-alaman din na si Dulagan na isa sa mga registered consigne at ang supplier o distributor sa lungsod ng Bacolod ay isang Chinese national ayon kay Dulagan kung saan dito dinistribute sa lungsod ng Bacolod. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nararanasan na ang matinding init ng panahon sa Mindanao na posibleng epekto ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, naitala noong Martes, August 18 ang pinakamataas na temperatura ngayong buwan na umabot po sa 37.5 degrees Celsius sa Hinatuan, Surigao del Sur. Umabot naman sa 37 degrees Celsius ang temperatura sa Borongan, Eastern Samar at 36.9 degrees Celsius sa Surigao City. Sabi po ng Pag-asa, tuyong hangin mula sa equator ang umiihip patungo sa Mindanao. Paliwanag nito dahil napupunta sa Luzon at Visayas ang habagat, kakaunti ang ulap at ulan sa Mindanao, kaya mas mainit ang panahon. Babala po ng ahensya, inaasahang bababa pa sa normal ang dami ng ulan habang lumalakas ang epekto ng El Nino at posibleng mabawasan ng pag-ulan pagsapit na po ng Setyembre at higit na maranasan naman ang tuyong kondisyon sa Oktubre. Payo po ng Weather Bureau, magkakataon na po ngayon na may mga nararanasang pag-ulan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas upang mapuno ang mga dam bago tumindi ang El Nino sa huling bahagi ng taon na tatagal naman hanggang sa unang kalahati ng 2027. Balitang Promvi. Samantala, pinatututukan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang malalaking dam sa Luzon, bunsod po ng patuloy na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inuutusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na bantayang mabuti 24/7 ang antas ng tubig sa Magat Dam sa Isabela at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Ang kautusan ni PBBM ay naglalayong matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan na nakatira malapit sa daluyan ng tubig ng dalawang dam sa Luzon. Una na pong iniulat ng National Irrigation Administration na
na nasa 178.27 meters ang water level sa Magat Dam, habang nasa 187.72 meters naman ang water level sa Pantabangan Dam. Tiniyak naman ni NIA Administrator Eduardo Guillen, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala pa rin naitatalang spillway discharge. Idinagdag pa ni Guillen, walang malawakang pinsala sa mga taniman ng palay ang walang humpay na pag-ulan, ngunit kailangan pa rin na mabantayang mabuti. Balitang Bromby! Balita naman tayo mula sa Western Visayas. Police Regional Office 6, ibinida po ang mahigit 18.7 milyong halaga po ng shabu na nasamsam sa loob po ng 2 linggong anti-illegal drug operation. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio, Iloilo. Umaabot sa 18,095,480 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas sa isinagawang 63 na anti-illegal drug operation sa loob ng 2 linggo nitong buwan ng Agosto. Sa nasabing operasyon, 77 drug personalities ang naaresto kung saan 24 rito ang high-value individual habang 52 ang street-level individual. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ang humigit kumulang 14 na gramo na marijuana na nagkakalaga ng 1,680 pesos. Nanguna ang Iloilo City Police Office sa bilang ng mga operasyon na may 27, sinundan ng Iloilo Police Provincial Office na may 17. Nagsagawa rin ng mga operasyon ng Aklan, Antique, Capiz at Guimaras Police Provincial Offices, gayon din ang Regional Drug Enforcement Unit 6. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, muntik nang maitala ang panibagong record low sa halaga ng piso kahapon matapos na muntik nang umabot sa 62 pesos per dollar ang palitan. Ito po'y makaraang magsara ang piso sa 61 pesos and 81 centavos per dollar. Mas mahina ng 3 sentimo mula sa nakaraang 61 pesos and 78 centavos na palitan. Batay po sa datos ng Bankers Association of the Philippines, bumagsak ang piso sa 61 pesos and 99 centavos per dollar sa kalagitnaan po ng trading kahapon. Ngunit nakabawi bago magsara ang palitan. Batay sa report, lumakas po ang demand ng dolyar matapos na mapaso ang pansamantalang kasunduan ng Amerika at Iran. Balitang Bromby! Muli namang isinisi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa online game ang posibleng impluwensya sa likod ng pamamaril ng isang high school student sa Ateneo de Zamboanga nitong August 18. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi po ni Remulla na maaaring na-radicalize ang estudyante na shooter sa chat messages o mga nakakausap sa larong Roblox. Maliban dito, napag-alaman na ni-live stream din ang suspect ang ginawa sa website na Watch People Die. Ayon po kay Remulla, posibleng nahikayat ang bata na i-reenact sa tunay na buhay ang shooting act batay sa estilo ng kanyang pamamaril. Samantala, kinumpirma rin ng na nakuha po ng bata sa sasakyan ng ama ang 2 short firearms na ginamit sa insidente. Balitang Bromby! Kaugnay nga po ng balitang yan, naiwan nga daw po ng ama ng grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University ang kanyang mga armas sa loob ng sasakyan na naghatid sa suspect sa paaralan. Yan po ang sinabi ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno matapos nakausapin at imbestigahan si Customs Officer Lieutenant Elias Halani o Jalani II, ang ama po ng suspect. Kwento po ni Lieutenant Jalani,
Siya ang palaging naghahatid sa kanyang anak sa paaralan gamit ang naturang sasakyan. Maliban na lamang noong araw na mangyari ang shooting incident. Bunsod nito ay nakuha ng shooter ang mga armas na isang Glock 22 .40 caliber handgun at isang Glock 9mm na siyang ginamit sa pamamaril. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na kalusot sa security guard ng paaralan ang dalang baril ng estudyante dahil nasa loob ito ng sasakyan. Nagawa naman na i-live stream nito ang kanyang pamamaril sa pamamagitan ng website na watchpeopledie.com na tila isang video game para sa mga first-person shooter. 2 ang patay kabilang ang shooter at isa rin ang nasugatan sa nangyaring papamaril ng estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes ng umaga. Balitang Prompty. Tiniyak naman ng Bureau of Customs ang buong pakikipagtulungan nito sa investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon po kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay nito ang agad nilang pagsibak kay Lieutenant Elias Jalani II, ama ng 14 anyos na suspekta. Yan ay kahit na isang mahusay na opisyal si Jalani at ilang beses na anyang nanguna sa matagumpay na operasyon kontra smuggling sa Zamboanga. Nilinaw naman ni Nepomuceno na hindi nila isinisisi kay Jalani ang ginawa ng kanyang anak, ngunit bilang isang opisyal, responsibilidad niyang tiyaking ligtas at hindi maabot ng mga bata ang kanyang mga armas. Samantala, inilibing na noong Martes ang estudyante alinsunod po sa tradisyong Muslim. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa Eastern Visayas. Mga tauhan ng PNP sa rehiyon nagtapos ng Water Safety Rescue and Survival Course. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Matagumpay na nagtapos ang 15 araw na Water Safety Rescue at Survival Course sa Police Regional Office 8 isinagawa. Ito sa Camp Roberto Cangleon, Palolete. Nilahukan ng 47 mga personnel ng PNP. Pinangunahan ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Layunin ng pagsasanay mabigyan ang mga kalahok ng mahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan sa water safety rescue at survival operations sa pamamagitan nito. Inaasahan mas magiging handang mga personnel sa pagtugon sa mga insidente, sakuna at iba pang emergency na may kaugnayan sa tubig. Ayon kay General Capoy, bahagi ito ng kailang patuloy na hakbang upang palakasin ang operational readiness at response capabilities ng mga tauhan at higit pang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga komunidad sa buong Eastern Visayas. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Jimmy, standby lang. Jane, tuloy-tuloy ang pagdaraos ng kauna-unahan na parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan po'y tuloy na tuloy sa September 14. Yan po ang dideklara ni Chairman George Garcia ng Commission on Elections sa harap po ng mga kumakalat na impormasyon na hindi matutuloy ang halalan dahil sa nangyaring karahasan sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Sur noong Sabado, August 15. Tinawag ni Garcia ang naturang impormasyon na fake news. At ayon po kay COMELEC Chair, hindi sapat na basihan na nangyaring ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa upang i-postpone ang halalan. Dahil po sa insidente ay isolated case lamang, sinabi po ni Garcia na wala ring plano na isailalim sa COMELEC control ang lugar kung saan ay naganap ang pananambang. Ang grupo ni Makakuwa ay nakaligtas sa ambush ilang oras matapos siyang manumpa bilang pinuno ng Bangsamoro Federalist Party. Sa isinagawang seremonya sa Barangay Gumbar, sa bayan po ng Kabuntulan, kabilang po ang partido sa magtatalaga ng mga kandidato sa September 14 BARM polls. Si Makakuwa ay nag-file ng kanyang kandidatura noong May bilang independent para sa parliamentary district sa Cotabato City at sa Maguindanao del Norte. Balitang Prompty.
Balita sa Northern Samar, mga residente ng barangay ng Matuginaw, Samara, nagkaisa daw po upang kondenahin ang mga atrocities ng NPA. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Nagkaisa ang mga residente ng Barangay Inubod, Matuginaw, Samar sa pamamagitan ng kilos protesta upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa anumang uri ng karahasan, pangingikil, pananakot at umano'y pagre-recruit ng mga NPA sa mga residente sa nasabing lugar. Maliban sa mga residente, naroon rin ang barangay officials bilang pagpapakita ng sama-samang paninindigan ng komunidad laban sa mga gawain ng New People's Army. Sa nasabing aktibidad, muling pinagtibay ng komunidad ang kanilang suporta sa pamahalaan at ang sama-samang paninindigan na pangalagaan ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran ng barangay. Ayon sa ulat ng 43rd Infantry Battalion, binigyan din ng mga residente ang kanilang pagtutol at hindi pagpapahintulot sa muling pagpasok pa ng mga NPA sa kanilang barangay. Ipinakita ng mga residente na sa pamamagitan ng pagkakaisang pagbabantay at aktibong pakikilahok, maaari nilang mapanatili ang kanilang barangay bilang isang ligtas at mapayapang komunidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nagkatulakan at nagkainitan ang mga batang rallyista at marshals sa labas ng Bases Conversion and Development Authorities o BCDA sa Bonifacio Technology Center sa Taguig kahapon ng umaga. Yan ay matapos na itaboy ng mga marshal ang mga demonstrador na nagsasagawa ng lighting rally bilang pagtutol sa controversial na Paxilica Initiative. Kabilang po sa nagprotesta ang League of Filipino Student, Agham Youth, Gabriela Youth at Katribo Youth. Ayon po sa grupo, dapat ay itigil ang proyekto dahil sa umano'y kawalan ng transparency, posibleng epekto ng sa kalikasan at banta sa supply ng kuryente at tubig. Tinutuligsa rin nila ang planong 1,600 ektaryang Paxilica Hub sa New Clark City, Tarlac na posibleng magpaalis umano sa mga magsasaka. Pangamba rin ng mga rallyista maaaring magamit ang inisyatiba sa militaristang agenda ng Estados Unidos. Balitang Prompty. Balita tayo sa Davao DCPO o Davao City Police Office nagbabala laban sa fake bomb threat. 19 anyos, kinasuhan daw po dahil sa bomb joke. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Matagumpay na natapos ang Kadayawan sa Davao Festival 2026 matapos walang naitalang insidente ang Davao City Police Office o DCPO sa mga pangunahing aktibidad ng selebrasyon. Standby lang kay Jun Suter. Kaugnay po nung tungkol sa fake bomb threat at yung bomb joke. Tagal na hong sinasabi, wag po kayo magbibiro. Oh, yun na. Wag po kayo magbibiro sa kahit na anong lugar lalo na kung pampubliko. Baka nga yun na. Lalo na po dito sa Kadayawan, ano? O sa anumang piyesta. Kasi po yan po ay ang pagbibiro po ng tungkol sa bomba ay bataso na bawal sa atin. Jun Suter, go ahead. Nagpaalala ang Davao City Police Office o DCPO na seryosong krimen ang paggawa at pagpapakalat ng peking bomb threat, kabilang na ang mga joke o pagbabanta na pinopost sa online. Ang babala ay kasunod ng pagsasampa ng kaso laban sa isang 19 anyos na individual na nagpost ng bomb joke habang naka-livestream ang isang aktibidad ng Kadayawan Festival. Ayon sa DCPO, sinampahan ng reklamo ang suspect sa Office of the City Prosecutor dahil sa paglabag
paglabag sa Presidential Decree number 1727 o batas na nagpaparusa sa manisyusong papapakalat ng maling impormasyon tungkol sa bomba at iba pang pampasabog. Nagsimula ang operasyon matapos magkomento ang suspect sa social media na may nakatanim na bomba sa Coastal Road. Agad naman nagsagawa ng verification ng mga tauhan na Explosive Ordnance Disposal o EOD at SWAT at nakumpirmang ligtas ang lugar. Sa pamamagitan ng cybercrime investigation, natukoy ng mga otoridad ang pinagbulan ng post at naresto ang suspect. Naharap ito sa kasong kriminal na may inirekomendang 42,000 na piyansa. Binigyan diin ni DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria na hindi biro ang anumang bomb threat dahil maaari itong magdulot ng takot sa publiko at mag-aksaya ng mahalagang resources ng mga otoridad. Ito si June Suter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Pilipinas ang oras, alas 3:45 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world, lalo na po dito sa Pilipinas na hanggang ngayon, bagamat kahapon ay medyo mas tahimik ang panahon, medyo may mga pag-ulan pero hindi kasing lala noong mga nakalipas na araw. Pero ang sabi ho ng Pag-asa ay asahan pa rin ang mga pag-ulan dahil nananatili po ang pag-iral ng habagat dito po sa Metro Manila at ilang pang mga bahagi po ng ating bansa sa Luzon at ganoon din po sa ilang bahagi ng Visayas. Yan po ay pinalalakas po ang habagat ng Tropical Depression Neneng. So wag magpakasiguro. Kaya nga tanong ng iba, bakit gumanda naman ang panahon? Bakit nag-suspend na naman ng klase, ng face-to-face classes ang pamahalaan, ang Malacanang doon sa maraming lugar. Pero yan po ay nakabase din kasi doon sa orange rainfall warning ng DOST Pag-asa na patuloy pong uulanin ang malaking bahagi po ng Luzon at ang ilang bahagi ng Visayas. Sabi ng iba, sayang sayang daw ho yung oras at araw na nawawalan ng pasok ang mga estudyante o di kaya naman ay nasa bahay at nag-online class. Siguro hindi naman sayang kasi naka-online class pa rin naman sila. Maliban na lamang kung talagang hindi attentive ang isang bata sa lessons kapag naka-online. Kaugnay nga po niya na ang Department of Education nagtutulak po ng mas flexible daw po at localized na pagpapatupad ng suspensyon ng klase tuwing may bagyo. Ang sabi po ni Education Secretary Sani Angara, nais daw po nilang maiwasan yung labis po na pagkawala ng oras o yung nawawalang oras o nasasayang na oras sa pag-aaral dahil daw po sa madalas na suspensyon ng klase. Kaya ho ang panakala ng Department of Education, ibatay na lamang ang pagsususpindi ng klase o pagbabalik ng klase sa aktual na sitwasyon ng bawat paaralan at komunidad. At sa halip daw po na otomatikong suspindihin ang klase sa buong lungsod o kaya naman ay sa mga munisipalidad o lalawigan. Sabi po sa part naman ng Malacanang, sabi po ni Palace Press Officer Claire Castro, ang dapat daw hong gawin ay makipag-ugnayan ng mga paaralan sa mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng safety assessment bago daw po magbalik sa klase. Isa din daw sa mga tinitingnan ngayon ng pinag-aaralan ay yung paggamit ng alternative learning arrangement na ginagamit na nga natin ngayon, yung online classes. Tsaka po yung iba pang alternative modalities
Kagaya nung asynchronous. Kapag sinabing asynchronous, ibig sabihin hindi online. May mga ginagawang assignments o activities sa mga bata na hindi kinakailangan silang mag-meet ng kanilang mga teacher at mga kaklase. Kailangan ay kumbaga ay magawa nila yung mga activity na makakatulong din sa kanilang pagkatuto. Kaugnay pa rin doon sa kanilang mga lesson na dapat ay tatalakayin sa araw na yon na nawala ang klase. Kasi ang isa po sa mga pinoproblema din ng Department of Education at maging ang Malacanang ay isang ayon naman, may mga lugar ho na kahit na sabihin, sige, suspindihin natin ang face-to-face pero tayo mag-o-online. Meron po mga lugar na dahil din sa sama ng panahon o kaya naman ho kung minsan ay kahit hindi masama ang panahon, masama ang internet connection. Masama ang signal. O kaya naman ay kulang sa kagamitan ng isang bata. Aminin natin, kahit lahat ng ating mga bata ngayon karamihan ho may cellphone na. Yung iba ho dyan, may mga pili pa rin po ng mga pamilya na hindi kaya na magbigay ng cellphone para sa kanilang mga anak. Kung minsan nagpapahiram na lang si nanay, si tatay, si ate ng cellphone para makapag-online class ang isang bata. Pero yun ang dapat na tinutulungan ng pamahalaan, ha? Layunin daw po ng panukala ng Department of Education na mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante habang nababawasan ang pagkaantala ng kanilang mga pag-aaral. Okay lang naman sana ito. Siguro pag-ibayuhin pa yung alternative modalities kung paanong gagawin na mas epektibo yan bukod sa online class. Ano ang dapat gawin kasi ang concern naman ho ng ibang mga magulang, wala hong problema halimbawa sa college, ang isang lugar sabihin nating safe, kunyari ay Maynila, maganda ang panahon halimbawa sa Maynila, hindi umuulan, hindi binabaha. Pero hindi naman ho lahat ng mga estudyante ay taga Maynila, lalo na sa kolehiyo ito pinag-uusapan natin. O yung iba sa mga senior high school. Ang nangyayari ho naman, sabi nga ng ibang magulang, yung daraanan nila papunta sa eskwelahan. Lalo na kung sila ho ay hindi taga Maynila. Yun, example na nga natin. Halimbawa sila ay taga Pasay. Maraming ganyan lalo na sa college CHED na at saka doon sa mga LGU. Kunyari ho ay may mga kakilala tayo, taga Paranaque. Kadalasan sa University Belt, marami dyan. Merong mga taga Cavite, nanggagaling pa sa Cavite, nanggagaling sa Bulacan, nanggagaling sa Mandaluyong, nanggagaling sa Las Piñas, Paranaque, at sa iba pa pang mga lugar at kalapit na mga lugar sa Metro Manila. Tapos ang pupuntahan na eskwelahan ay sa Maynila, o kaya naman sa Pasay, o kaya sa Makati, or sa Quezon City. Ayan yung daraanan na syempre, lalo na kung binabaha o malakas ang ulan doon sa mga daraanan, ay kawawa din ho yung mga estudyante. Kumbaga, hindi naman nga sila waterproof. So, papaano? Yun yung mga dapat na i-consider at pag-usapan. Anong gagawin? Sige, magtuloy tayo ng klase. Pero sana yung mga professor at saka yung mga teacher considerate pagdating ho sa mga estudyante na hindi naman nakatira doon sa kanilang lugar. Para naman kahit papaano, hindi ho sila absent at makakasabay pa rin po sila sa mga lessons na kanilang mamimiss sakaling hindi po sila makapasok at itinuloy ang klase dahil maganda naman nga ang panahon sa isang lugar. Yan lang naman ang ilan sa mga punto natin, na dapat sigurong i-considera. Hindi tayo tutol kasi kung minsan nga nasasayang din talaga ang araw na maganda naman ang panahon sa isang lugar, tapos ay biglang magkakansela ng klase. Pero sana lang magkaroon ng mga panuntunan paano yung mga estudyante, yung mga bata na nasa lugar na hindi pa pwedeng umalis sa kanilang bahay o kaya ay magiging delikado para sa kanila ang bumiyahe papunta sa kanilang mga paaralan.
Anyway, isang magandang umaga muna kay Virgilio Sakdalan. Good morning po sa inyo at ganon din kay Sir Bentong. Sabi ni Sir Bentong kasi no isang araw tinanong ko kung taga saan na nga ba siya, no? Sabi niya, watching from LA, Balitang Promdi. Alam niyo po ba yung LA? Sabi niya, digdi nga ni sa Legazpi, Albay. Sabi niya, nandito ako sa Legazpi, Albay. Yung pala ang LA, akala ko naman Los Angeles, California. Si Erwin Balilia. Good morning. Binabati rin po natin si Garci Forever at si Sir Filemon Mamuad. Si Ma'am Evan lang binabati rin po natin. Isang magandang umaga. Course Navarro Galindez, Sir Bong Abada. Watching from Monday to Friday. Always watching. Streaming on YouTube. Shout out po sa 4th Estate Subdivision, Parañaque City. God bless po sa inyo. Ricky Tabada, isang magandang umaga. Ganon din kay Ignacio Limbohan. Binabati rin po natin si Ben Kamantige. At ganon din po ang pagbati natin kay Rodrigo Asis Ikoy. Sir Basilio Caubalejo, good morning. Mula dyan sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Balita ko hindi pa passable dyan sa may Minulo. Naapektuhan din ng landslide. Good morning din kay Melvin Ugbamin, kay Mickey Foliera Villa. Binabati rin po natin sa magandang umaga kay Rolando Muni mula sa Caloocan. Winwin Aquino, nakibati po ang mother ko si Mary Jean Ramoran mula sa Flora Apayao Cordillera. Jerry Colopano Flores mula sa Valenzuela City. Pagbati pa rin sa magandang umaga kay Allen Sagala ng Santa Rosa, Laguna. Kay Ben, doon sa mga hindi ko nabati, Rebelito Magallones, Dulce Pangilinan. Kay Papstan, good morning. Efren Lorenzo, Coco Yabut, good morning. Pasensya na po, hindi ko na mabasa yung inyong mga message. Nag-shoutout na lang ako dahil oras na para tayo magpaalam. Bawi na lang po ako sa inyo sa mga susunod na araw. Pero in the meantime, maraming salamat po sa inyong lahat. At magkita-kita po muli tayo bukas. Ito po ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisa Sabson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang magandang umaga, Pilipinas. Muli Pilipinas ang oras, 3 minuto bago mag-alas 4. Good morning and happy Thursday. Dumilim ang kalangitan. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon.